Banjo Merano po. Hi! In this video, I'm gonna show you guys how to make a healthy and delicious cauliflower rice. Please stay tuned. Hi guys! Robert here, and welcome to my channel. So ito na yung mga ingredients na gagamitin natin para sa lulutuin natin cauliflower rice. Para po sa mas malinaw na listahan ng mga ingredients, nandito po panoorin nyo. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano magluto ng cauliflower rice. Kung mahilig kayong kumain ng fried rice na nabibili sa mga dining or fast food restaurant pero health conscious kayo, ang recipe na to ay bagay na bagay sa inyo at bagay na bagay din sa mga taong nagtatry mag-diet gaya ko. Dahil gagamit tayo ng healthier substitute ingredient na ipapalit natin sa rice, which is the cauliflower. Kung health conscious ka at nagtatry ka magpapayat gaya ko, di ba nililimit natin at binibilang natin yung every nutrients na ini-intake natin? Lalong-lalo na ang cholesterol at carbohydrates. Sa ngayon nagtatry ako mag low carbs intermittent diet, kaya naisipan ko i-share sa inyo yung isa sa mga paraan ko para magpapayat. Unang-una, mababa siya sa carbohydrates, mababa sa cholesterol, and maganda rin siyang source ng protein and fats. So tara na, simulan na natin. Samahan niyo ako. So mag-i-start na tayo ngayon sa pagluluto ng ating cauliflower rice. Pero bago ang lahat, syempre disclaimer lang, hindi po ako magaling na chef ha. So yung bawat niluluto ko, mga pachamba-chamba lang yun. So mag-i-start na tayo. Banjo Merano po. Banjo Merano po. So ang una-una natin ginawa, siyempre, kailangan natin hugasan yung vegetables. Then, kung mapapansin ninyo, hiniwa-hiwa ko na siya sa mas maliliit na piraso. Kasi gagamit tayo ng chopper mamaya. So, kailangan niya na mas maliliit na piraso kasi pag hindi, masisira siya. Nung una kasi, gumagamit lang kami ng grater. Alam niyo yung sa pang-gad-gad ng keso. Nung una, ito lang ang ginagamit namin. So, pag magpe-prepare kami dati, napakahirap tsaka napaka-messy. Kung meron kayong ganito sa bahay, pwede nyo rin siyang gamitin. Or kung meron kayong blender, electric blender, pwede nyo rin siyang gamitin. Pero since may na-discover kami sa market, sa mall, ito, manual chopper siya. So, ganyan-ganyan malaki. Binalatan ko na rin yung garlic natin, so, pati yung ginger and onion. Huwag po masyadong durog ha, kasi pag masyadong durog, wala na kayong makakain. Baka maging parang mashed potato na siya. Gagawin natin, hintayin lang natin siya mag-dry. Kasi ang cauliflower marami siyang water content. So, kailangan natin siyang i-drain ng konti. Habang hinihintay natin siya mag-dry, i-chop na rin natin yung garlic, onion, and ginger. So, kailangan natin siyang halu-haluin para hindi siya makikit sa ilalim. Ayan po! Nasunog na! Ang dali na po! Ang dali! Okay, medyo nagdadry na po siya, no? No? Ayan po. Oh. Medyo tuyo na siya. Pwede na natin siya lagyan ng sesame oil. Ang purpose po natin, kaya tayo gumagamit ng sesame oil para magdagdag ng aroma sa cauliflower rice natin. Maganda yung sesame oil kasi wala siyang carbohydrates, but meron siyang high content of fats. So sa mga nakikito diet dyan, pwede nyo siyang gamitin. Halu-haluin natin siya ng mabuti para ma-distribute yung sesame oil. Ito lang ang mahirap dito kasi makalat talaga siya pag magluluto ka ng cauliflower. So after natin siyang i-drain and haluan ng sesame oil, lulutuin na natin yung baboy. Aside lang muna natin siya. Ito na.
Kung natin kawalin natin. Kung natin kawalin natin mula sa lapag, no? Oh, dapat naman nalagay yan. Sa CR. Kaingay. Dapat yan. Asahin muna natin dito, syempre. Ang gagawin natin, i-drain lang natin yung baboy. And then, pag nag-dry na siya, gigisa natin siya sa sarili niyang mantika. Yan. So, kung mapapansin niyo, nag-dry na siya, nag-lessen na yung water niya. So, yan ang purpose natin, kaya natin siya ginigisa muna. Here we go! Hintayin lang muna natin siya mag-golden brown ng konti and malusin at ng konti yung fats niya. So, maglalagay tayo ng mga 3 tablespoon ng oil. So, maganda ang coconut oil kasi rich in amino acid siya, which is good for building up mukbang. So, pag naging golden brown na siya, pwede na tayong mag-gisa. So, una natin gigisa yung ginger, garlic, lastly, ating onion. So, we're gonna now add salt. So, ang gamit namin is Himalayan salt. It's healthier than the sea salt. Then, we can now add also our pepper. Mag-add na tayo ng chili garlic. Mag-add tayo ng 2 tablespoons. Pero kung ayaw nyo ng maanghang, pwede ninyong bawasan. Pag nahalo na natin siyang mabuti, pwede na natin nahalo ang ating cauliflower. So next, mag-add tayo ng organic coconut aminos. I am, I can, I will. Yeah. I will. Kuya will. Bigyan ang jacket. So pag luto na siya, so gagawa tayo ng crater sa gitna. Yan. Pwede na natin ilagay ngayon ang ating itlog. And then, pwede na natin ihalo ang ating scallion. Sumatin natin, sayang. Ito na. Siyempre, titikman muna natin. Tikman mo! Okay na, no? Patama ko ba? Ito na ang ating cauliflower rice. Tadaan! Kain tayo! Alam mo kung anong lasa? Siyempre masarap, luto ko ito eh. Simot, sarap. So that's our video for today. Sana makatulong sa inyo tong recipe na to. And itry nyo rin. So if you find it interesting, please do subscribe to my channel, share, and please press the notification bell para updated po kayo sa bawat videos na i-upload ko. Okay? So again, I'm Robert Rivera. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye! See you next time. Be what? Bye-bye! Huwag niyong i-share. Hindi masarap. Promise. Ang sarap kaya!